Mga kababayan, napaka-iskandaluso po ng ating pag-uusapan. Not on the basis of scandal like sa mga showbiz, pero mas malubha po ito, June Abejo. Good morning ka, Eric, from Bulacan, and Maria Hara. Nandyan din po, good morning from Tokyo. Ayan. Sapagkat ang iskandalo na ito ay nag-i-involve po sa mga matataas na opisyal ng ating bansa, like si Martin Tambaloslos, no? Ang Speaker of the House, at si George Garcia, ang chairman ng COMELEC. At ganoon din po, itong iskandalo ng pagtataksil ni Marcos sa kanyang pagpuntang biyahe sa Estados Unidos para ibenta at ipagkanulo ang Pilipinas para gawin tayong modernong alipin o aliping sa gigilid sa modernong panahon ng Estados Unidos. Dahil po sa naibulgar natin, hawak ko na po. Ito, naka-frame ko na. Confidential pa po ito, pero mayroon ng kopya si Ka Eric. Itong title ng U.S.-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Philippine-U.S. Agreement on Reciprocal Trade. May nakalagay po, confidential. Ito po, makikita nyo na. Ayan, no? Mababasa nyo rin yan sa Facebook. Ayan. So, pag-usapan po natin itong binanggit ko kahapon, na pumapayag si Marcos na hatawin tayo ng latigo ng 20% na hataw ng tarif o yung pagpatong ng buwis sa lahat ng mga imported o exported products rather ng Pilipinas papuntang Estados Unidos. In all other areas and territories of the US, kasama po ang pagdikta ng Amerika sa atin kung sino lang ang pwede nating kaibiganin para magkaroon tayo ng trade and economic activities sa ating mga karatig bansa na dapat ay kaalyado din at kinikilala ng Estados Unidos. Wow! Akala ng Amerika sa ilalim po ni Donald Trump ay bahagi po ng kanilang empire, ng kanilang imperialistic empire ang Pilipinas. 200 years ago pa po natapos na ang kolonyalismo at pananakop ng mga bansa sa kapwa bansa. Hindi pa rin makamove over ang Amerika at sila pa rin ang nag-aastang mga nangungunang kolonyalista at mangungulunya at mananakop ng bansa. No? At pumapayag naman itong kulukoy na si Bongbong Marcos pupunta pa doon sa Amerika para pirmahan po itong tinatawag na U.S.-Philippines Agreement on Reciprocal Trade kung saan dinidiktahan tayo ng Amerika at pinapakialaman ang ating pang-ekonomiyang patakaran pati po ang ating kalakaran at mga programa sa pagninegosyo para sa ating kabutihan, ang ating ekonomiya ng ating bansa at ng ating mamamayan. Okay? Pero ito po muna ang pag-usapan natin, ang iskandalo ni Boy Tambaloslos ni Martin Romualdez. Maliban po sa iskandalo ng mga pagnanakaw na nangyayari dyan sa ayuda here, ayuda there, that in the last almost 2 years na pinayagan po ito ng kulukoy na si Marcos na kanyang pinsan, umaabot po ang ayuda ni Martin Romualdez na ginagamit ito kadalasan sa convertible to cash at kinukurakot ng mga kongresista bilang panunuhol nila Martin Romualdez at nila Marcos ay mga umabot sa 780 billion pesos. Ang nawala o hindi po napakinabangan ng tama ng ating mga mamamayan sa pondo ng Kabanang Bayan. 780 billion pesos. Mga kababayan, that's a minimum. Baka mahigit pa. Hindi pa kasama ang pork barrel that in the period alone of 2024, umaabot po sa mga 270 billion ang pork barrel nila Martin Romualdez na kinakatay nila bilang pundo na pinanggagalingan ng diskarte at pangungurakot ng mga alipores nila. Ngayong taon po sa 2025 na sindikato budget, 470 billion pesos. And no less than the Philippine Chamber of Commerce and Industry, isa po ito sa respetado na grupo ng mga negosyante at mga industrial leaders sa pagninegosyo sa Pilipinas ay nababahala at naiskandalo sa ganon kagarapal po na uri ng diskarte nila Martin Romualdez na palusutin po ang 470 billion pesos na pork barrel upang katayin, parang baboy talaga, no, kinakatay, ang pondo upang ipartida-partida sa pangungurakot. Karamihan ng pondo na ito, mga flood control project na walang control, may baha pa rin.
At ang nangyayari po, bulsa nila ang binabaha ng pagnanakaw ng kaban ng bayan. Punta po tayo dito sa paano po at bakit pupunta si Marcos Jr. pala sa Estados Unidos. Why? Bakit siya nandoon? It's not about the so-called cocaine party drug scandal with the death of Paulo Tantoco na pamilya niya ang nagmamayari ng Rustans. It's secondary. And I think baka hindi nga yan direktang mapag-usapan nila Trump at Marcos. Ito pala ang pag-uusapan. This is a confidential document, pero naka-access ako dahil may mga kaibigan tayo nagpapadala for me to be able to discuss it para maisiwalat sa taong bayan. Mayroon palang umiiral na dokumento na ang title niya, US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade. Mga kababayan, at dito binabasa ko, mayroon Section 1, Tariff and Quota. Section 2, Tariff and Non-Tariff Barriers. No, mga kababayan. Then, Section 3, mayroon po siyang Digital Trade and Technology. Ito pa, Section 4, Rules of the Origin. Section 5, Economic and National Security. And ano pang panghuli nito? Wait lang, at para makita po ninyo, Section 6, Commercial Consideration and Other Opportunities. And then, Section 7, Implementation and Enforcement. Okay? So, basahin ko po ang mga pinaka-essential lang. Pinakamahalaga, no? Ito sa enforcement muna tayo. Pakinggan nyo mga kababayan. Section 7, Implementation and Enforcement. If the United States consider that the Philippines has not complied with the provision of this agreement, the President of the United States may reimpose again applicable higher tariff set forth in the Executive Order 2025 April on the imports coming from the Philippines. Nothing in this agreement shall constrain or prevent the United States from imposing additional tariff to remedy unfair trade practices and to address the import surges in the U.S. economic and national security interests and other similar consideration. Mga kababayan, sinasabi po dito na kapag gumawa ang Pilipinas ng hakbang na hindi nagugustuhan ng Estados Unidos, ng gobyerno nila, halimbawa, nakipagnegosyo tayo ng durian, kape, mangga, at iba pang mga negosyong malalaki na papasok sa China bilang market natin, ay pwede pong tayo ay disiplinahin ng Amerika. At papatawan tayo even between 30 to 40% ng tariff kapag hindi tayo sumunod. Wow! So hawak tayo sa ilong ng Amerika kapag pinirmahan ito ni Bongbong Marcos, which is pipirmahan nga niya. Pipirmahan niya on the basis na hanggang 20% lang ang taripa. Taripa po is yung sinisingil na buwis ng isang bansa o ng isang gobyerno sa mga produkto at mga material at mga economic services na pumapasok sa kanilang bansa. That is tariff, no? At kasama po dyan sa tariff yung mga tinatawag na customs duties and mga iba pa pong mga singil na ipinapataw pag pumasok sa isang teritoryo na galing sa ibang bansa ang mga produkto. That is tariff, taripa. So sabi ng Amerika, pag hindi namin nagustuhan, ang inyong gagawin ay pwede naming ipataw at bawiin ang 20% na taripa at pwedeng ito ay lumaki pa. At mayroong provision dito na nagsasabi ang Amerika na kailangan ang Pilipinas ay kung ano lang ang nagugustuhan ng Amerika na mga trade partners at naka-align sa national and economic interest ng Amerika, ay yun ang ating preferential na maging partner sa pagninegosyo. So pwede ang Pilipinas makipag-negotiate sa Japan, sa South Korea, pwede. Pero pagdating sa China, pagdating sa Russia, sa Cuba, o iba pang mga bansa na pwede namang bumili at kumuha ng mga economic services ng ating bansa at ng ating mga economic and other trade products, hindi papayag ang Amerika. Kailangan niyang pakialaman yan. So, kailan tayo naging under pa muli sa Amerika as if tayo ay bahagi o probinsya nila at hindi tayo isang malayang bansa? This is the way that Marcos Jr. is going to do things
pagdating po dito sa usapin ng trade agreement na ito. Kaya tinatawag ko itong kataksilan. Ito po ay hindi inihayag sa taong bayan na tayo pala ay magpapadikta muli sa Estados Unidos upang yung ating pagninegosyo, ang ating pang-ekonomiyang paglago at pagsulong bilang isang malayang bansa, bilang isang malayang ekonomiya ay pakikialaman ng Amerika. There is a provision here na sinasabi po ng Amerika na kapag hindi namin nagustuhan ang inyong gagawin at kayo ay nakipag-align o kaya nakipagnegosyo sa mga bansa na hindi po namin na-feel na kami ay bahagi ng ganyang alliance at sa tingin namin ay dihado kami sa inyong pakikipagnegosyo sa bansang China, sa bansang even Japan o iba pang mga bansa, lalo na sa China, North Korea, Cuba, Russia, o mga bansang hindi feel ng Amerika na kalinyada nila, pwede palang tayo ay disiplinahin nila. Kung hindi man tayo i-cut out sa mga export natin papuntang Amerika, papatawan po tayo nila ng karagdagang mga taripa at mga iba pang paniningil upang lumpuin ang ating trade and economic export and business in the interaction with the US. E nandito, sa kaniyang provision sa enforcement portion, implementation and enforcement. Nothing in this agreement, number 3, shall otherwise constrain or prevent America or the US from imposing other tariff and other sanction kapag hindi po sumunod ang Pilipinas sa mga US laws and US agreement na ito. Tinalakay ko ito kagabi ang 3 punto. Mabigat na po yung 20% na ipapataw sa ating mga ini-export na mga produkto papuntang Amerika. It will cripple, it will paralyze our competitiveness. Mantakin mo kung ang mangga galing Mexico or mga bansang Indonesia ay mga magko-compete tayo at sila ay may government support at tayo wala, matatalo tayo dahil may additional 20% higher kung 20% man sila, edi ganon din po ang sa atin, pero dahil mas lower ang kanilang production cost, talo tayo sa competition. This is not fair to the Filipino people. Sapagkat kung tinatrato tayo ng Amerika na totoong kaibigan at kung tinatrato nila tayo na tunay na kapartner sa paglago ng ekonomiya sa mahabang panahon ng kasaysayan ng paggamit nila sa Pilipinas, sa panahon po ng pakikipagdigma sa pangdaigdigang digma ang ikalawa, ginamit nila ang Pilipinas, ang mga Pilipino, para gumamit ng labanan at digmaan sa war theater sa Pacific area. Pilipinas po ang pinakaalyado nila. Ginamit nila na base militar ang Pilipinas pagkatapos ng digmaan. At ngayon, virtually, technically, ang buong Pilipinas ay pagmamay-ari ng kampo militar nila. Ang ating mga kampo militar ay pwedeng pumasok at maglagay sila ng tinatawag nilang EDCA sites at magkakaroon ng forward deployment ng mga armas including nuclear weapons or nuclear deployment. At sa ngayon nga, sa kasalukuyan, pumapayag si Marcos na mayroon pong Typhoon missile system na nakalagak po sa Northern Luzon. Nandun na po sa Northern Luzon ang Typhoon missile system na ang pangalan po nito ay Typhoon missile launchers na ginagamit sa paglulunsad ng tinatawag na mga Tomahawk cruise missile that can even hit Russia, China, and North Korea from the Philippines. So sigurado po, tatamaan tayo pag nagkaroon ng digmaan talaga ang Amerika dito sa Indo-Pacific area. Sapagkat virtually, technically, ay tayo po extension ng kanilang military bases at ng kanilang military deployment. So kung ganun pala ang paggamit nila sa Pilipinas, bakit nila tayo paluluhurin? At bakit nila tayo pipilitin? At papayag naman si Marcos, kaya pala siya pupunta ng Amerika dahil pipirmahan niya po itong US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Wow! Mga kababayan, at ang nilalaman nito, kontra sa Pilipinas, kontra sa mga Pilipino, pabor na pabor sa Amerika. Mantakin mo, bawal tayo magsuporta, mag-develop ng ating manufacturing sector. Bawal tayo mag-develop ng ating agricultural, agribusiness
na pupunduhan ng Philippine government, bibigyan ng suporta at kapital at palalaguin ang ating kapasidad na mag-produce sapagkat yan daw ay hindi kinikilala ng Amerika as fair trade and investment fair na mga practices ng Pilipinas. Wow! Pati po ang pagpapalago ng ating agrikultura, pagpapalago ng agribusiness, pagpapalago ng ating manufacturing and industrial sector, hindi pa na natin pwedeng gawin yan kung hindi yan naaayon sa gusto ng Amerika na direksyon ng trade and investment. Kailan po tayo naging kolonya muli ng Amerika na para bagang tayo ay hawak sa ilong at dapat sumunod tayo dito? At dapat sila magtatakda kung sino ang pwedeng bumili ng ating mangga, pinya, ng mga saging, ng ating mga minerals, ng ating mga troso, ng ating mga ini-export, at kung China, Russia, o Cuba at iba pa mga bansa na hindi aligned sa kanila, ay hindi nila papayagan yan. Either tayo ay puputulan nila ng export quota sa US at ikakat nila or hahatawin tayo ng mas mabigat na mga tariff and duties sa mga presyo na magpapalugmok ng ating competitiveness. Terrible. This is terrible, mga kababayan. Binabasa ko po, halos maluha ako, kapag pinirmahan ito ni Marcos, marami po mga industriya sa Pilipinas na mga maliliit na umaahon pa lang at pati po ang agricultural sector development natin ay mapektuhan po nito. At mga milyon-milyon na mga manggagawa po ang mapektuhan nito kung lalamunin tayo ng ibang mga bansa na nagkakaroon sila ng support at subsidy sa kanilang mga industriya at negosyo, samantalang tayo po, no, mga kababayan, ay pinapalugmok ang ating ekonomiya. Yan ba ang kaibigan? Hindi po yan kaibigan, kaya mali pong pangalan nito. Ang nakalagay dito, US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Pag sinabi pong reciprocal, may kapareho kayong pakinabang. Dito wala. So ito ay unilateral imposition. Makaisang panig na pagdidikta. Ito pong ibig sabihin nito. This document, when I study this, dahil medyo mahaba-haba po siya, hindi ko kayang i-discuss sa inyo ng 2 oras, baka maubos din ang oras nyo sa pakikinig. You know? Isa-isahin natin. But there are 3 objectionable, highly objectionable, and controversial, and anomalous provision. Na pipirmahan po ito ni Marcos sa July 20 sa Amerika with Donald Trump, no? Ang dapat na pangalan nito ay US Unilateral Imposition of Trade and Economic Dictates on the Philippines. Yan dapat ang title nito. Hindi po ito Reciprocal Trade Agreement na parang patas tayo. Number 1, papatawan tayo ng 20% tariff mula sa 10%. Doble yan. At kung hindi tayo sumunod, pwede pang dumoble dahil gusto nila, exclusive sa kanila at magdidikta sila kung ano ang preferential trade options and economic partnership na sila ang magdidikta ng terms and preferences. Wow! Ang galing! Ang galing ni Bongbong Marcos na maging tuta. Thank you, Maria Hara. Sabi niya, go ka, Eric! Dapat lang itong maibulgar. Thank you, Maria Hara. At number 2, maliban sa taripa na dumoble from 10% to 20%, ay hindi po tayo pwedeng mag-subsidize at mag-develop ng ating agricultural business, ng agribusiness, ng ating mga micro and small and medium enterprises upang maging competitive sapagkat yan daw ay trade unfair practices at hindi naka-align dito sa gusto ng Amerika na mangyari na sila ang magdidikta kung anong trade and economic preferential development ang pwedeng pasukin ng Pilipinas in the interest of economic and national security ng Amerika. Wow! Tindi ng history in the making, Ramel Bonso. At ang number 3, itong terrible. Sila magtatakda kung ano, sino at paano ang ating mga pagbubukas ng ating merkado, ng ating negosyo, ng ating ekonomiya, ng ating trade and investment sa mga bansa na gusto lang nila. So kung may mga bansa na maganda ang offer, malakas ang business opportunity, malakas ang economic cooperation, at maabansi po at maayos ang trade benefits para sa ekonomiya at bayan ng Pilipinas, hindi papayag ang Amerika kung hindi ito naka-align sa kanila. Sabi ni Elisa Manalang, tambalot-lot buhaya, hayop, hudas.
Galit na si Ma'am Elisa. Alex Cabrales, mabuhay kayo ka Eric. Thank you. Alex, na nakikinig kayo sa... ito na ngayon ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Ito po ang dokumento kung bakit pupunta si Marcos dahil pipirma siya sa panibagong kasunduan ng pang-aalipin at pagtataksil naman para sa sambayan ng Pilipino. Nalulungkot ako nang binabasa ko ito sapagkat kung si Pangulong Duterte sana o si Vice President Sara Duterte ang nakaupo na presidente ngayon, hindi po ito papasa. Pumalag na ang Singapore dito sa ganitong imposisyon ng Amerika. Pumalag ang Mexico, pumalag ang Canada, pumalag po ang maraming bansa sa kanya, kay Donald Trump. Si Marcos, bahag ang buntot at walang kahihiyan sapagkat hindi siya makapiyok, hindi makapalag. Ang kanyang asawa ay involved sa iskandalo ng cocaine party na may namatay pa. At ang kanyang pamilya ay involved sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at ito po ay naka-frozen. Kung kaya gusto niya itong imaniobra na maparelease at may utang sila sa Amerika na mga $365 million doon sa mga buwis na sinisingil ng korte sa Amerika. Kaya malamang sa malamang po, itong nabulgar na dokumento, na ang title po ay US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade na hindi po dinidiscuss sa Philippine media right now, ay pipirmahan ito ni Marcos. Nasabi ko nga kung babasahin nyo ito at kung i-discuss natin isa-isa pa at kung may panahon tayo sa susunod na mga talakayan, ang title nito dapat ng dokumento ay US Unilateral Economic and Trade Imposition and Dictation on the Philippines. Hindi po ito Reciprocal Trade Framework, mga kababayan. Ito po ay dokumento ng pang-aalipin. O, ayun tuloy na lukot ng pastika Eric, no? At ito po, no? Si Marcos ay parang chihuahua. Sabi ng ating viewers. Mga kababayan, tinatawanan natin ang problemang ito sapagkat we don't want to be overwhelmed o malulunod tayo, pero we are taking this seriously. No? Mga kababayan, sapagkat hindi po ito dinidiscuss in an open mainstream media discussion that there is a document na pipirmahan pala ni Marcos bakit siya pupunta sa Amerika. And this is the real story about this. Ito po yung mga tariff war, ito po yung mga trade imposition, at ito po ang modernong pananakop sa mga ekonomiya ng mga bansa na gustong paluhurin ng Estados Unidos at pumapayag si Marcos na gawin niya ng Amerika sa Pilipinas. My goodness, mga kababayan, na sa modernong panahon tayo muli ng isang gobyerno na walang pakialam na ipagtanggol ang kabutihan ng kanyang mamamayan. Masunod lamang ang kanyang kagustuhan na manatili sa poder at kapangyarihan. At pati po ang kanyang pamilya, lalo na po ang pinsan niya na si Boy Tambaloslos, ay walang pakundangang nag-aabuso. Ang kakapal ng mukha nila, 2 years na lang ang mga walang hiyang buaya na yan sa Kongreso, pero ganon pa rin ang ginagawa nila, sabi ni Oray. Ayun, no? Mga kababayan, nakakalungkot. Good AM, ka Eric, may mga nagpakulay. Si Amonet, ayan na, nabasa ko na. Mayong buntag, ka Eric. Lolita Jacob, you're an inspiration. We appreciate what you're doing, ka Eric. Thank you po. Joan Pantoja also, sir, ingat kayo palagi. Ricky, watching from Bukidnon. Ricky Mina. Kimora Dolores, good morning, ka Eric, no? Grabe na, ka Eric, ang mga diskusyon. Sa Kim, lahat sila. Yeah, we are discussing this, mga kababayan, because we want to continue educating our people. An educated population is hard to subjugate and subdue. Mahirap po sakupin at gawing alipin ang mga mamamayang mulat at may kaalaman sa kaganapan sa kanilang lipunan. That is true. Kaya hindi po tayo mawala ng pag-asa. When people will start to realize na inilulubog at inililibing ni Marcos ang buong lipunang Pilipino, ang buong sambayan ng Pilipino sa kumunoy at pagkalugmok ng kamatayan, digmaan, kahirapan at kagutuman, at muling nanunumbalik ang gahaman at pangungulimbat sa kaban ng bayan, pandurobo sa pundo ng mamamayan, people will really move. Kikilos pong taong bayan. Hindi po yan imposible.
Kailangan po natin talagang talakayin ito. Kaya first time nyo lang ito narinig na mayroon palang dokumento na ang pamagat ay US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Wow! Nga ang nilalaman niya, mga dikta at mga pag-i-impose ng Amerika sa ating mga mamamayan, sa ating ekonomiya. Subalit, hindi ito lahat mangyayari kung matino, may paninindigang tama at may prinsipyong matuwid ang gobyernong nakaupo sa kasalukuyan. Pero hindi eh. Sila po ay para lamang sa sarili nila. The Marcos Presidency Part 2 is never about the people in the country. It is only about themselves and their greed, for insatiable greed, hindi maampat-ampat na pagkagahaman sa poder at kapangyarihan at pagkagahaman na lustayin ang kaban ng bayan sa kanilang personal na pakinabang. Yan po ang purpose nila. Kung mantakin mo si Martin Romualdez, ginawa niyang negosyo ang Kongreso. Ang mga party list, nininegosyo niya at mayroon sang sariling party list na negosyo niya mismo na pwedeng makakuha hindi bababa po sa 100 billion pesos isang taon ang pwedeng pundong gamitin nila. Gamit itong district niya plus ang 3 party list kasamang asawa niya na pinadiskarte niya na kunwari hindi sila uupo, yun pala uupo din sa pamamagitan ng mga sindikato sa COMELEC. At bakit ito pinapabayaan ni Marcos? Sapagkat siya ay kasabwat din ni Martin Romualdez. Kung anong pakinabang nila Martin Romualdez, hindi pwedeng walang pakinabang sila Marcos at Lisa Araneta at ang kanilang pamilya. And that is the reality. Sila po ay magkakasabwat, kaya tinatawag silang evil triumvirate. But they forget one thing. The people once awakened at mulat at ito ay kumilos, may hantungan at may hangganan ang ginagawa nilang abuso sa ating mga mamamayan at sa ating buong bayan. Tiyak na magaganap po yan. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa na ang ating mga mamamayan ay mamumulat at sila po ay magiging bahagi ng paglalakbay sa pagbabago upang tapusin na po ang ganitong kagahaman, ang ganitong kagarapal at ganitong kawalang damdamin at kawalang pakialam na uri ng Administrasyong Marcos Romualdez sa kapakanan at kabutihan ng mamamayan. Tayo din po ang gagawa niyan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng buong mga mamamayan. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Atty. Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.